guys and welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. May kasama ako dyan sa likod. So this video, i-share ko sa inyo guys, ano-ano ba yung ihahanda na requirements ng inyong mga foreign partners. Ayan. So, in my previous vlog, sabay ganun, share ko sa inyo guys, ano yung mga dapat natin i-submit o dapat natin i-prepare as a Pinay partners. Ayan. So, ngayon naman, tatalakayin ko sa inyo yung ano ba yung prepare ng ating mga partners. So, same lang guys. Ayan, okay? Yung kanyang passport, of course, birth certificate, and then if he's divorced, ayan, may previous marriage siya, prepare yung kanyang divorce papers. Ayan. So, take note, this divorce papers is written in German or in Deutsch, and we need to translate in English. Ayan, so bago natin ipasa ito sa Hong Kong Authority or sa Hong Kong Registry or Marriage Registry, kailangan natin yung translation na yung divorce paper na to ay magiging English na. So, we need to have international lawyer. May mga lawyers na designated na mag-translate nito. So, search nyo na lang or in my next video, ayan, kung mayroong tanong din sa baba. So, I will share kung sino ba yung mga tao na to na mag-translate ng ating mga German documents ng ating mga partners. Ayan. So, passport, German ID, kung mayroong ID, birth certificate, and divorce paper if divorce. So, hindi natin kailangan guys ng mga legal capacity, mga kinukuha pa na ganyan, di ba, pang pakasal tayo. Yun, kailangan natin yan. Sa Hong Kong, din na yan kailangan guys. So, yun lang. Simple lang yung kailangan natin. So, kung may previous marriage yung inyong partners, kailangan lang natin i-translate in English. Ayan. And then, of course, plane tickets back and forth. And then, hotel. Ayan. So, kasi, tatanungin tayo kung meron tayong booking, di ba? Babalik tayo o hindi. Kasi magpapakasal lang naman tayo doon. So, yun lang, napaka-basic lang, guys. So, hindi ko lang alam kung sa mga European, allow din sila mag-stay ng 15 days. But, as Filipina, parang alam ko lang is 14 days lang. So, I think, is enough na mag-process ng magpapakasal doon before pa natin makuha yung schedule. So, prepare lang natin yung ating mga requirements and then, yun, mag-start na tayong mag-process. Ayan, okay. In my next video, share ko sa inyo guys, ano ba yung process? Ano ba yung process? Ano ba yung gagawin natin bago tayo pupunta ng Hong Kong? So, ito yung napaka-stressful yung waiting time. Ayan. So, be patient and then wag lang tayong mag-isip ng mga negatibo, be positive tayo. Basta alam natin na yung mga documents natin ay tama. Ayan. Based doon sa mga hinihingi din ng Hong Kong Marriage Registry. Ayan. So far, yun lang yung mga requirements na kailangan na ihanda ng ating mga foreigners na partners. Foreigners na partners. Ayan. Kung Pinay ka din, yung partner mo ay foreigners or foreigner. Diba? So, yun lang yung ihahanda. Recap lang tayo, guys. Passport copy. Of course, original. Dalhin natin yan. Birth certificate. If divorce, bring your divorce paper with English translation. Ayan. And then, kung meron siyang ID, isang ID. Pero hindi na siya guys, need yung mga ID. Basta meron ka ng passport. But make sure, magdala na lang ng isa. Supporting. And then, tickets. And then, hotel booking. Ayan. So, yun lang guys. Simple as that. Okay, so in my next video, tatalakayin natin
okay, simple lang yung mga requirements. We can prepare that very quick. Sabay ganun. English. So, ano ba yung process? Okay, in my next video, i-share ko sa inyo guys, ano ba yung time limit? Ano ba yung, kailan ba tayo mag-start? Ano ba katagal na mag-antay? At after the ceremony, ano ba yung pwede natin gagawin? Ayan, so, i-share ko sa inyo guys in my next video. At sa mga bago dito sa aking YouTube channel, please subscribe, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga vlogs. Tatalakay namin dito yung mga experience namin as LDR couple. Ayan. And visa experience. Ayan. Daily vlogs. And I have a small farm here in the Philippines. So, in the Philippines, in the province. So, from time to time, I'm sharing also my a small farm. And then, singing. Sometimes I sing also. Yeah, daily vlogs. Okay, so, that's it. Marami tayo ditong pwede i-share at makapulutan ng aral ng ating mga manunood. So, thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye!